Sa iba pang balita, nagpaabot po ng tulong ang ilang Maranao sa mga pamilya ng mga nasawing miyembro ng Moro Islamic Liberation Front sa Mamasapano encounter. Kasabay po nito, patuloy namang nananawagan ang mga ito para sa pagsulong ng kapayapaan sa Mindanao. Ang ulat mula sa aming kasamang si Princess Habiba Sarito. 4 na dekadang usapang pangkapayapaan, higit 10 taong negosasyon, tanong ng marami hanggang kailan titigil ang kaguluhan sa Mindanao at kung hindi maipapasama ng panukalang batas ng Bangsamoro Basic Law, ano ang mangyayari sa mga Moro? Isa si Safia Sharif sa mga nakilala ko na may masakit na alaala at karanasan sa mga kaguluhan sa ating bansa. I was only 7 years old nung nabiktima din ang tatay ko na naambus sa Davao. Hindi naalala ko yung kuya ko na hanggang ngayon hindi namin nakita yung bangkay niya during Iminilik 1978. And then followed by another first cousin of mine na hindi rin namin nakita yung bangkay niya. And then yung tunay na kapatid din ng nanay ko, masakit. Kaya naman sa nangyaring Mamasapano encounter, nagluluksama ng buong bansa, isa ang pamilya nila sa nagkaroon ng kauna-unahang inisyatiba na tumulong sa ating mga kababayan sa Maguindanao, sa tulong na rin ng mga kapatid nating Maranao sa Lanao del Sur. Dito ipinakita nila sa PTV4 ang kanilang naging documentation nang sila'y namahagi ng tulong. Paniniwala nila, ibang usapin sa pagsusulong ng usapang pangkapayapaan at sa naging engkwentro. Naging masakit man ito sa buong sambayanan, isa sila sa hindi nagpaapekto ng pagpapaabot ng tulong sa mga pamilya ng mga nasawing 18 MILF at ilang sibilyan sa Maguindanao na para sa kanila, huwag sana silang kalimutan. Nag-abot ng piso-piso during that time na may rally sa na do not break the BBL. Nagtibaw kami at the same time nag-distribute ng scholarship program, nagbigay rin kami ng mga goods na para doon sa maliliit ng mga bata. Ani ni Safia, ramdam niya ang sakit na dinadama ng mga naiwang ilaw ng tahanan lalo't naranasan na rin niya ang ganitong pangyayari, maulila ng mahal sa buhay. And then nanay din ako, alam ko kung gaano kasakit yung nakita ko sila na they are helpless kasi walang tulong, walang nagdamay, ganyan, parang hindi sila nabigyan ng pansin. Kasama ni Safia ang kanyang pamilya nang amin silang makapanayam. Tugom ng kanyang asawa na isa rin sa mga bumubuo ng mga grupong nagsusulong ng pagpapasa ng BBL, ni minsan sa termino ng Pangulong Aquino, hindi nagkaroon ng bakbakan sa Mindanao dahil kaisa siya sa pagsisikap na matamo ang kapayapaan sa bansa. At itong Mamasapano encounter, ito pa lang ang naging bakbakan sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Na kung hindi matuloy yung Bangsamoro Basic Law, lalakas ang MILF. At baka dumami pa. Pangalawa, pag hindi natuloy ang Bangsamoro Basic Law, ang nanalo dyan, yung mga taong ayaw ng kapayapaan. Violent kasi ako, ayaw ko ng karahasan. Kaya nga nandito kami, civil society, para manawagan na yung Bangsamoro Basic Law, itong isinisulong ng ating presidente. Tulungan natin yan. Tulungan po natin yan. Yung nangyari sa Mamasapano, wala pong may gusto niyan. Wala pong may gusto niyan. Pero nananawagan din kami na bigyan ng hustisya itong SAP 44, itong MILF na 18, pati yung mga sibilyan na nadamay dito sa Mamasapano incident. Hanggang ngayon, nagsisikap pa rin ang mag-asawa sa pagtulong sa mga pamilyang apektado ng mga kaguluhan sa ating bansa. Kaya't kumakatok din sila sa ating mga puso upang sila'y tulungan sa kanilang adhikain. Sa ngayon, may mga natatanggap na silang tulong at nais magpatulong sa pamamagitan ng libreng pag-aaral kasama na ang pagkupkop sa mga ito sa mga paaralang Philippine Muslim Teachers College, Khadija Muhammad Islamic Academy sa Marawi City, Lanao del Sur. At sa mga nais magpadala ng tulong o nais silang sulatan, pwede silang makontak sa mga numerong 0919-649-9279 o di kaya'y 0939-919-3045 o sa kanilang email address na sofia_sharif@yahoo.com. Kinikilala po namin ang kabayanihan ng SAP 44. Kinikilala po namin yung pagbuwis nila ng kanilang buhay para lang gampanan ang kanilang tungkulin. At kinikilala rin namin yung ginawa ng MILF na sa kanilang palagay, dinipinsahan lang nila yung kanilang mga sarili. Para sa Telebisyon ng Bayan, Princess Habiba Sarito.